Ako si Lila, isang karaniwang kabataan na puno ng pangarap at takot. Sa isang hindi inaasahang araw, habang naglalakbay kami ng pinsan kong si Kiko sa isang makapal na gubat, ang aming buhay ay tuluyang nagbago. Isa itong gubat na puno ng misteryo, balot ng usok at halimhim. Naglalakad kami noon sa makikitid na daanan, pilit na nag-uusap upang maibsan ang takot na bumabalot sa paligid. Lila, nararamdaman mo ba ang kakaibang simoy ng hangin? Tanong ni Kiko, habang ang kaniyang mga mata ay tila nag-aalangan. Naramdaman ko rin ang kakaibang sensasyon. Tila may mga matang nakamasid, mga matang hindi namin makita. Oo, Kiko, para bang may mga lihim na hindi natin alam? Sagot ko, pilit na pinapalakas ang loob. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagbigat ng aking mga paa para bang ang gubat mismo ay may sariling buhay. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla na lang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran. Pareho kaming napalingon, ngunit wala kaming nakita. Ang aming mga puso ay pumintig ng mabilis at ang takot ay hindi na namin maikubli. Sinikap naming magpatuloy, ngunit ang bawat tunog ng sangang nababali ay tila nagiging musika ng aming kaba. Dapat yata bumalik na tayo, Lila, mungkahi ni Kiko. Ngunit sa loob ko ay may boses na nagsasabing magpatuloy. Sa kabila ng takot, may kakaibang hilakbot na nag-uudyok sa akin na tuklasin ang gubat na ito. Sa tingin ko, ganun din si Kiko. Nais naming malaman kung ano ang lihim na bumabalot sa lugar na ito. Habang kami ay naglalakad, biglang bumuhos ang ulan. Malakas ang hampas ng tubig, ngunit ang kakaibang simoy ng hangin ay nanatili. Nagkubli kami sa ilalim ng isang malaking puno. Pinapakinggan ang patak ng ulan na tila nagkukwento ng sinaunang alamat. Habang basang-basa at giniginaw, nakaramdam kami ng kakaibang presensya. Sa gilid ng aming paningin, may anino kaming nakita, isang hugis na hindi namin maipaliwanag. Hindi namin alam kung tao ba ito o isang nilalang na nagtatago. Ang aming mga mata ay nagtagpo, parehong nagtatanong kung ano ang aming susunod na gagawin. Lila, sa tingin mo ba kailangan natin itong sundan? Tanong ni Kiko. Ang kaniyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ako naman, sa kabila ng takot, ay nakaramdam ng kakaibang tapang. Sa tingin ko, Kiko, hindi natin malalaman ang sagot hanggat hindi natin sinusubukan. Sagot ko, pilit na ginagawang matatag ang aking tinig. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagpasya kaming sundan ang anino, ang kakaibang hugis na tila nag-aanyaya sa amin. Nagpatuloy kami sa paglalakad, sinusundan ng anino sa kabila ng ulan at dilim. Ang aming mga puso ay puno ng kaba, ngunit ang aming mga hakbang ay naging mas matatag. Sa gitna ng gubat, bigla naming naramdaman ang isang kakaibang enerhiya na tila pumapaligid sa amin. At biglang, sa isang kisap mata, ang anino ay nawala. Ngunit sa halip na takot, ang naramdaman namin ay isang uri ng pag-asa. Sa gitna ng ulan at dilim, tumambad sa amin ang isang bahagi ng gubat na tila hindi pa namin nakikita. Isang lugar na puno ng liwanag, isang himala sa gitna ng kawalan. Ang gubat na minsang naging balot ng misteryo ay tila nagbago. Ang mga puno ay nagningning, ang hangin ay naging sariwa, at ang lupa ay tila nagbigay ng bagong pag-asa. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay nanatili. Ano ang lihim ng lugar na ito? Habang nakatayo kami sa gitna ng kagilagilalas na tanawin, biglang nagbago ang hangin. Sa isang iglap, ang paligid ay nagdilim at narinig namin ang isang tinig na tila nagmumula sa likod. Hindi kayo nag-iisa, sabi ng tinig, puno ng misteryo. At doon namin napagtanto, ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa kabila ng pangamba at takot na bumabalot sa amin, hindi namin inasahan ang ganda at hiwaga ng gubat na aming tinahak. Ang mga puno ay tila mga higante na nagbabantay, habang ang mga ibon ay umaawit ng kanilang mga himig,
na tila ba musika para sa aming paglalakbay. Ako si Marco at kasama ko ang aking pinsang si Lila sa hindi malilimutang pakikipagsapalaran na ito. Mula sa unang hakbang namin sa gubat, ramdam ko ang kakaibang enerhiya. Para bang may gustong iparating sa amin ang kalikasan, isang lihim na matagal nang nakatago. Habang lumalalim kami sa kagubatan, ang mga damo at sanga ay unti-unting bumabalot sa aming mga paa. Ngunit sa halip na magpabagal, tila ba nagbigay ito ng lakas at determinasyon sa amin upang ipagpatuloy ang aming paglalakbay. Marco, tingnan mo. Sigaw ni Lila habang tinuturo ang isang bahagi ng gubat kung saan may liwanag na nagmumula. Hindi ko alam kung ito ba'y mula sa araw o isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang liwanag ay tila ba may sariling buhay, sumasayaw sa hangin at naglalabas ng kulay na hindi ko pa nakikita kailanman. Habang papalapit kami sa liwanag, naramdaman ko ang kakaibang init na bumalot sa aking katawan. Hindi ito ang init ng araw, kundi isang uri ng init na nagmumula sa loob na tila ba nagpapaalala ng mga alaala ng pagkabata, ang mga araw na puno ng saya at walang pag-aalala. Si Lila ay tila ba nawala sa kanyang sarili, nakatingin sa liwanag na para bang ito'y nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Marco, nararamdaman mo ba ito? Tanong niya, ang kanyang boses ay punong-puno ng pagkamangha. Oo, Lila, parang may himala, sagot ko habang nakatingin sa kanya. Sa sandaling iyon, naalala ko ang mga kwento ni Lola tungkol sa mga engkanto at himala ng kalikasan. Parang totoo ang lahat ng iyon at kami ay bahagi ng kwento. Habang pinagmamasdan namin ang liwanag, biglang may lumitaw na isang batang babae mula sa likod ng mga puno. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa parehong paraan na ang liwanag ay kumikinang. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Hindi takot, kundi isang uri ng pagkakilala. Parang kilala na namin siya mula pa noon. Ako si Amihan, sabi ng batang babae. Ang kanyang boses ay parang musika na dumadaloy sa hangin. Ako ay tagapag-ingat ng himala ng gubat. Ako at si Lila ay nagkatinginan, hindi makapaniwala sa aming naririnig. Paano ito posible? Sino si Amihan at bakit narito siya? Ang gubat na ito ay may lihim na matagal nang nakatago. Patuloy ni Amihan. Ito'y puno ng mga alaala at pag-asa, ng mga pangarap na hindi natutupad. Ngunit sa pamamagitan ng himala, ang lahat ng ito ay may pagkakataong magkatotoo. Habang nakikinig kami kay Amihan, unti-unti kong naramdaman ang pag-asa na bumabalik sa aking puso. Ang mga alalahanin at takot ay tila ba unti-unting naglalaho, napapalitan ng tiwala sa sarili at pananampalataya. Sa kabila ng lahat ng hirap na dinanas namin, ang gubat na ito ay nagbibigay sa amin ng bagong pagkakataon, isang simula. Ngunit sa kabila ng ganda ng sandaling iyon, may bahagi ng aking isipan na hindi mapakali. Parang may kulang, isang piraso ng palaisipan na hindi ko pa nakikita. At sa sandaling iyon, biglang nagbago ang hangin. Ang liwanag ay unti-unting naglaho at si Amihan ay tila ba nagpaalam sa amin. Bago kayo umalis, isa pang himala ang kailangan niyong matuklasan. Sabi ni Amihan bago siya tuluyang maglaho. Ito ang magbibigay daan sa inyong tunay na paglalakbay. Kami ni Lila ay naiwan na naguguluhan, ngunit puno ng pag-asa. Ano ang ibig sabihin ni Amihan? Ano pang himala ang naghihintay sa amin? Habang naglalakad kami pabalik, isang kakaibang tunog ang aming narinig. Ito'y hindi tunog ng mga ibon o hangin, kundi tunog ng pag-iyak. Sinundan namin ito at sa gitna ng gubat, nakita namin ang isang bata. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng luha. Hindi namin siya kilala, ngunit sa sandaling iyon, alam namin kung ano ang dapat naming gawin. Ito ang aming himala, ang pagkakataon na makatulong at magbigay ng pag-asa sa iba. Ngunit habang papalapit kami sa bata, biglang nagbago ang paligid. Ang gubat ay tila ba nag-iba
at ang liwanag ay muling bumalik, mas maliwanag kaysa kanina. Sa likod ng batang umiiyak, isang pinto ang biglang lumitaw, kumikinang, at puno ng pangako. Kami ni Lila ay nagkatinginan at alam namin na ito ang simula ng mas malalim na paglalakbay. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, kami ay handang pumasok sa pintong iyon, handang tuklasin ang mga lihim ng aming kinabukasan. At sa sandaling iyon, ang aming kwento ay nagsimula sa isang bagong kabanata, puno ng pag-asa at misteryo, sa gitna ng gubat na puno ng himala. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko habang tahimik kaming naglalakad ni Lila papasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. Ang mga puno ay tila nagkukwentuhan, ang kanilang mga dahon ay kumakaway sa aming pagdaan. Sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, may kakaibang lakas at pag-asa ang bumubuhay sa mga hakbang ko. Ang gubat na ito na noon ay tila isang misteryosong lugar na puno ng panganib. Ngayon ay tila may itinatagong lihim na naghihintay lamang na aming matuklasan. Lila, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ko habang hawak ko ang kamay niya. Oo, parang may humihila sa atin papunta sa kung saan. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-usisa. Nagpatuloy kami sa paglalakad, sinusundan ng tila mahiwagang gabay na hindi namin nakikita ngunit ramdam na ramdam namin. Hindi nagtagal, narating namin ang isang maliit na patag na lugar sa gitna ng gubat. Sa gitna nito ay may isang napakagandang puno. Ang mga sanga nito ay tila bumabalot sa paligid ng isang bagay na hindi agad namin makita. Lumapit kami sa puno, ang aming mga puso ay tumitibok ng sabay. Sa ilalim ng mga sanga nito, nakita namin ang isang lumang kahon na yari sa kahoy. Ang kahon ay puno ng ukit na hindi namin maunawaan, ngunit tila may kakaiba itong enerhiya na pumapalibot dito. Sa tingin mo, ano ito? Tanong ni Lila, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha. Wala akong ideya, pero parang kailangan natin itong buksan. Sagot ko, hindi maipaliwanag ang hatak na nararamdaman ko mula sa kahon. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon at ang aming mga mata ay bumungad sa isang lumang journal. Ang mga pahina nito ay tila ginawa mula sa mga dahon ng puno at ang tinta ay gawa sa katas ng mga prutas. Nagsimula akong magbasa at ang mga salita ay parang naglalakbay sa aming mga isipan, tila isang sinaunang kwento na may mahalagang mensahe. Ang journal ay naglalaman ng kwento ng isang lolo at ang kanyang apo na nawala rin sa gubat na ito maraming taon na ang nakalipas. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pagsubok at himala at sa huli ay natagpuan nila ang kanilang daan pauwi sa pamamagitan ng pagtitiwala sa isa't isa at sa kanilang sariling mga kakayahan. Ang lolo ay iniwan ang journal na ito bilang patnubay para sa mga susunod na maglalakbay sa mahiwagang gubat. Parang tayo rin yan, hindi ba? Bulong ni Lila habang binabasa ang kwento. Tumango ako, naguguluhan, ngunit puno ng pag-asa. Oo, pero bakit parang kilala ko ang kwento? Habang patuloy kaming nagbabasa, napansin ni Lila ang isang piraso ng papel na nakaipit sa huling pahina ng journal. Kinuha niya ito at binasa ng malakas. Ang tunay na himala ay hindi sa kung ano ang nakikita, kundi sa kung paano mo ito nararamdaman. Ang gubat na ito ay puno ng hiwaga, ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagtitiwala na hindi kayo nag-iisa. Bigla, isang malamig na hangin ang dumaan sa paligid namin at ang mga dahon ng puno ay nagsimulang mag-alon na parang sumasayaw. Naramdaman namin ang isang presensya hindi nakakatakot kundi puno ng pagmamahal at patnubay. Lila, pakiramdam ko, hindi tayo nag-iisa dito. Bulong ko, ang aking puso ay puno ng kakaibang damdamin. Oo, parang may nagbabantay sa atin. Sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-unawa. Nag-isip ako ng paraan upang makaalis kami sa gubat. Ngunit parang sinasabi ng journal na hindi ito tungkol sa pag-alis, kundi sa pagtuklas.
Napagtanto ko na ang gubat na ito ay hindi lamang isang lugar ng misteryo, kundi isang bahagi ng aming pamilya, isang koneksyon na hindi namin alam na mayroon kami. Habang nag-uusap kami ni Lila tungkol sa aming natuklasan, narinig namin ang tunog ng mga yapak sa likuran namin. Kami nagkatinginan. Ang aming mga mata ay puno ng kaba. Sino ang nasa likuran namin? Kami ba ay ligtas? At doon, sa isang iglap, nakita namin ang isang matandang lalaki na nakatayo sa likod ng puno. Ang kanyang mukha ay puno ng kabaitan at pag-unawa. Kayo ay matagal ko nang hinihintay. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Ako ang lolo na isinulat sa journal na iyon. Kami ni Lila ay hindi makapaniwala. Paano ito nangyari? Paano ang kwento ng nakaraan ay naging bahagi ng aming kasalukuyan? Sa pagdating ng lolo, kami ay napuno ng mga tanong, ngunit alam namin na ang tunay na himala ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng gubat na mistulang walang hanggan, kami ni Miguel ay nagpatuloy sa aming paglalakbay. Ang mga puno ay tila mga higanteng tagapagbantay, tahimik ngunit makapangyarihan sa kanilang presensya. Sa kabila ng bawat hakbang, nararamdaman ko ang lalim ng aming koneksyon bilang magpinsan. Hindi lamang ito tungkol sa paglalakbay, kundi isang pagninilay-nilay sa aming nakaraan at ang hindi inaasahang himala na naglapit sa amin. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, nakarating kami sa isang maliit na clearing. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang bumaba sa mga dahon, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa paligid. Sa gitna ng clearing ay may isang maliit na talon. Ang tubig nito ay tila kristal sa kalinisan. Naupo kami sa tabi ng isang malaking bato, kapwa pagod ngunit puno ng pag-asa. Miguel, hindi ko maisip na makakarating tayo rito, sabi ko habang tinitingnan ng mga alon ng tubig na bumabagsak mula sa talon. Ni ako rin, kuya, pero may kung ano sa lugar na ito, parang may kakaiba, sagot ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Habang nakaupo kami, napansin ko ang isang bagay na kumikislap sa ilalim ng tubig. Isang maliit na bagay na tila nag-aanyaya sa amin na suriin ito. Nagpalitan kami ng tingin ni Miguel at agad na nagkaintindihan. Lumapit kami sa gilid ng talon at sinubukang abutin ang kumikinang na bagay. Sa wakas, nakuha ko ito, isang lumang pendant na tila gawa sa pilak na may mga ukit na hindi ko maintindihan. Miguel, tingnan mo ito. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga ukit na ito? Tanong ko habang pinipihit ang pendant sa aking kamay. Sinuri ni Miguel ang pendant at sa paglipas ng ilang sandali, ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa pagkakaalala. Kuya, parang nakita ko na ito sa isang lumang libro ni Lolo. Tungkol ito sa mga sinaunang alamat ng gubat na ito. Ang aming usapan ay nagpatuloy habang sinusubukan naming alalahanin ang mga kwento na madalas ikwento ng aming lolo noong kami mga bata pa. Ang pendant ay tila bahagi ng isang misteryo na matagal nang nakatago, isang piraso ng kasaysayan na nag-uugnay sa amin sa aming pinagmulan. Biglang bumalot ang malamig na hangin sa paligid, tila may nagbago sa atmosfera ng lugar. Napatingin kami sa paligid at sa isang iglap naramdaman naming hindi na kami nag-iisa. Ang mga anino sa gilid ng clearing ay tila gumagalaw. Nagkakaroon ng buhay sa ilalim ng liwanag ng araw. Miguel, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng pag-aalala. Tumango si Miguel, ang kanyang mga mata ay naglalakad sa paligid. May kung sino o kung ano na nagmamasid sa atin. Sa puntong iyon, isang figura ang lumitaw mula sa anino. Isang matandang lalaki, ang kanyang mukha ay puno ng karunungan at misteryo. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero alam kong siya ay bahagi ng himala na naglapit sa amin ni Miguel sa gubat na ito. Ikaw ang may hawak ng pendant, sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay tila hangin na bumubulong sa pagitan ng mga puno. Iyan ay susi sa lihim ng gubat na ito.
Nagpalitan kami ng tingin ni Miguel, kapwa hindi makapaniwala sa aming naririnig. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng kuryosidad. Ngumiti ang matanda, isang ngiti na puno ng hiwaga. Ang pendant na iyan ay bahagi ng isang sinaunang kasunduan. Ang may hawak nito ay may tungkulin na ipagpatuloy ang pagbabantay sa gubat na ito, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa lahat ng nilalang na naninirahan dito. Nabigla kami sa revelasyon. Ang aming simpleng paglalakbay ay nagbukas ng mas malalim na misyon, isang tungkulin na hindi namin inaasahan. Ngunit bago pa man namin maitanong ang iba pang katanungan, biglang naglaho ang matanda na parang usok na hinipa ng hangin. Wala na siya, sabi ni Miguel, ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. Habang nakatayo kami sa gitna ng clearing, ang pendant ay tila mas mabigat sa aking kamay. Ang aming pakikipagsapalaran ay nagbukas ng mas malawak na misteryo, isang kwento na tila hindi pa nagtatapos. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ko na ang aming koneksyon ni Miguel ay mas tumibay. Sa gitna ng gubat, sa harap ng isang himala, kami ay hindi na lamang magpinsang pinaglapit ng pagkakataon. Kami ay bahagi ng isang mas malaking kuwento, isang kuwento na nagsisimula pa lamang. Sa kabila ng mga nangyari sa gubat, hindi pa rin maalis sa isip ko ang mga kakaibang pangyayari. Parang isang bangungot na patuloy na bumabalik tuwing ako'y mag-isa na lamang. Si Lila, ang pinsan kong matagal ko nang hindi nakikita, ay tila isang himala na bumalik sa buhay ko sa hindi inaasahang pagkakataon. Nang umagang iyon, nagising kami na tila binabalot ng malamig na hangin ang paligid. Ang mga dahon ng punong kahoy ay parang nag-uusap sa kanilang pagkaluskos sa hangin. Kaming dalawa ni Lila ay nagkausap ng mas insinan habang nag-aalmusal ng maiinit na kape at tinapay na natagpuan namin sa lumang bahay na aming pinagpahingahan. Lila, hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng ito, sabi ko habang iniinom ang aking kape. Parang may kakaibang puwersa na nagdala sa atin dito. Alam mo, Diego, tugon ni Lila, pakiramdam ko rin ay may dahilan kung bakit tayo narito. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may gustong iparating sa atin. Biglang bumalik sa alaala ko ang mga kaganapan noong gabing nawala si Lila. Isang matandang babae ang nakita namin sa gubat, nakasuot ng puting damit at may hawak na lampara. Naglaho siya sa paningin ko ng biglaan tulad ng isang usok. Hindi ko alam kung siya ay totoo o isang bahagi lamang ng imahinasyon ko. Ngunit ang kanyang presensya ay di maikakailang nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Naalala mo ba ang matandang babaeng nakita natin? Tanong ko kay Lila, umaasang maalala niya. Oo, Diego, sagot niya, pero parang sa panaginip ko lang siya nakita. Hindi ko rin alam kung ano ang ibig sabihin niya. Nagpatuloy kami sa aming pag-uusap, pilit na inuunawa ang mga nangyari. Napansin ko ang isang lumang diary sa ibabaw ng mesa. Tinabihan ko ito at binuklat. Ang mga pahina ay puno ng lumang sulat kamay, tila mga tala ng isang taong matagal nang namuhay sa gubat. Diego, tingnan mo ito, sabi ni Lila habang binabasa ang mga nakasulat. May mga kwento tungkol sa mga batang nawala sa gubat na ito. Parang hindi ito basta-basta. Habang binabasa namin ang diary, unti-unting nagkakaroon ng linaw ang mga nangyari sa amin. Ayon sa mga tala, may isang pamilya ang nanirahan sa gubat na ito noong unang panahon. Ang kanilang mga anak ay nawala sa hindi maipaliwanag na kadahilanan at ang kanilang ina ay patuloy na naghahanap sa kanila hanggang sa kanyang huling hininga. Nagpatuloy kami sa pagbasa at sa bawat pahina ay nadarama namin ang lungkot at pag-asa ng ina. Parang naririnig ko ang kanyang mga hikbi sa bawat salitang nakasulat. Ang matandang babaeng nakita namin ay tila siya, ang ina na hindi pa rin nagkakaroon ng kapayapaan. Lila, sa palagay mo ba siya ang matandang babaeng nakita natin? Tanong ko habang pinipilit na maunawaan ang koneksyon.
Oo, Diego, sagot niya. Baka siya nga, baka siya ang gumagabay sa atin para malaman ang katotohanan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan. Parang may bumubulong sa akin at ang lahat ng bagay ay biglang nagkaroon ng kabuluhan. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nagkakatugma at kami ay tila nasa gitna ng isang mas malalim na misteryo. Lumabas kami ng bahay, dala ang diary at ang mga bagong natuklasan. Ang gubat ay tila nagbago, mas maliwanag at mas mapayapa. Parang may natapos na kabanata, ngunit alam kong hindi pa ito ang katapusan. Habang naglalakad kami pa uwi, biglang may narinig kaming boses na tumatawag sa amin. Isang boses na pamilyar, ngunit hindi namin mawari kung saan nagmumula. Tumigil kami at naghanap ng pinagmulan, ngunit wala kaming nakita. Diego, narinig mo ba iyon? Tanong ni Lila habang ang kanyang mga mata ay naglalakad sa paligid. Oo, Lila, sagot ko, pero hindi ko alam kung saan galing. Bigla akong napuno ng takot, ngunit may bahagi sa akin na nagsasabing kailangan naming sundan ang boses na iyon. Parang ito ang susi sa lahat ng mga tanong na bumabagabag sa amin. Nagpatuloy kami sa paglalakad habang ang boses ay patuloy na tumatawag. Hanggang sa makarating kami sa isang bahagi ng gubat na hindi namin napuntahan dati. Doon ay may isang lumang bahay na halos natatakpan na ng mga halaman. Lumapit kami sa pintuan at nang buksan ko ito, isang liwanag ang bumungad sa amin. Sa loob ng bahay ay may isang silid na puno ng mga lumang larawan at alaala ng pamilyang nawala. At sa gitna ng silid, may isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang batang nakatayo, nakangiti at tila hinihintay kami. Sa sandaling iyon, naisip ko kung ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ngunit sa likod ng aking isip, ang tanong ay bumalik. Sino ang batang ito at paano niya kami natagpuan? Sa paglalakbay namin ni Elena sa gitna ng gubat, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang pag-aalala. Hindi dahil sa panganib ng lugar, kundi dahil sa unti-unting pag-usbong ng mga tanong sa aking isipan tungkol sa misteryo ng mga pangyayari. Simula nang marinig namin ang bulong ng hangin na tila may sinasabi, parang may puwersang nagtutulak sa amin na magpatuloy. Ang himalang naglapit sa amin ay tila may mas malalim pang kahulugan na hindi namin lubos na maunawaan. Alam mo, Mateo, wika ni Elena habang lumalakad kami sa makikipot na daan na natatakpan ng mga lumot at ligaw na halaman. Parang may kakaibang enerhiya dito. Parang sinasabi ng gubat na may mahalaga tayong dapat matuklasan. Tumango ako, nararamdaman ko rin iyon. Sa bawat hakbang namin, lalong lumalakas ang pakiramdam na may naghihintay na revelasyon. Ang himala na naglapit sa amin ay hindi lamang isang masayang pagkikita ng magpinsan, kundi tila isang tawag patungo sa mas malalim na misyon. Habang naglalakad, naalala ko ang mga kwento ng aming lola tungkol sa gubat na ito raw ay tahanan ng mga diwata at mga espiritu na nagbabantay sa kalikasan. Sa tuwing ikukwento niya ito, lagi niyang sinasabing may mga pagkakataon na ang gubat ay nagiging daan para sa mga tao na matuklasan ang kanilang tunay na layunin. Hindi ko lubos akalain na ang mga kwento niyang iyon ay magkakaroon ng kaugnayan sa aming karanasan ngayon. Napansin ni Elena ang isang lumang puno na parang may kakaibang ningning ang paligid. Tingnan mo, Mateo, sabi niya habang itinuturo ang puno. Parang may liwanag na nagmumula rito. Lumapit kami sa puno at naramdaman ang kakaibang init mula dito. Sa kabila ng takot at kaba, may bahagi sa akin na nagsasabing dapat kaming magpatuloy. Hinawakan ni Elena ang kamay ko at sabay kaming lumapit sa puno. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tibok ng puso ko na bumibilis na para bang may hinahabol na hindi ko mawari. Nang makalapit kami, biglang lumabas ang isang liwanag mula sa likod ng puno.
Napapikit kami sa sobrang tindi nito. Nang bumukas ang mga mata ko, nakita ko ang isang matandang lalaking nakatayo sa harap namin. Hindi ko siya kilala, ngunit may kakaibang pamilyaridad sa kanyang mukha. Mateo, Elena, bati niya sa amin na parang kilala niya kami. Matagal ko kayong hinihintay. Nagkatinginan kami ni Elena. Naguguluhan ngunit kakaiba ang pakiramdam. Sino po kayo? Tanong ko nang sa wakas ay makahanap ako ng lakas ng loob. Ngumiti ang matanda at sa kanyang ngiti ay naramdaman ko ang kapayapaan. Ako ay isang tagapangalaga ng gubat na ito, paliwanag niya. Ngunit higit pa doon, ako ay isang gabay para sa mga taong may mahalagang misyong dapat tuparin. Hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit kami, ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, naramdaman kong may katotohanan sa kanyang mga sinasabi. Ano po ang ibig sabihin nito? Tanong ni Elena, puno ng interes at pag-aalangan. Ang gubat na ito ay may lihim na dapat ninyong matuklasan, sabi ng matanda. Isang misteryo na magbibigay liwanag sa inyong mga buhay at sa inyong pamilya. Kasabay ng kanyang mga salita, biglang lumakas ang hangin at tila nagbigay ng musika ang kalikasan. Para bang may mga bumubulong sa amin mula sa paligid, mga tinig na nag-uudyok na magpatuloy sa paglalakbay. May isang bagay na dapat ninyong makita sa pinakapuso ng gubat na ito, patuloy ng matanda. Isang bagay na magpapabago sa takbo ng inyong mga buhay. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang tapang na bumalot sa akin. Paano po namin matatagpuan iyon? Tanong ko, puno ng determinasyon. Ngumiti muli ang matanda at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang liwanag ng pag-asa. Makinig sa tibok ng inyong mga puso, sagot niya. Ang inyong puso ang magsasabi kung saan kayo dapat magpunta. Bago kami magtanong pa, bigla siyang naglaho at naiwan kami ni Elena na naguguluhan ngunit puno ng pag-asa. Sa kabila ng misteryo, alam namin na hindi kami nag-iisa. Ang gubat ay may mga sagot na naghihintay lamang na matuklasan. Habang nagpatuloy kami sa paglalakbay, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang himala na naglapit sa amin ay hindi lamang isang pagkikita, kundi isang simula ng mas malalim na paglalakbay, isang paglalakbay patungo sa pagtuklas ng aming mga sarili at ng aming pamilya. Ngunit sa dulo ng landas na aming tinahak, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Sa bawat hakbang na palapit sa sentro ng gubat, nararamdaman ko ang pag-ikot ng kapalaran. Ano nga ba ang naghihintay sa amin sa pinakapuso ng gubat na ito? Nang bigla, narinig namin ang isang sigaw, isang pamilyar na tinig na nagmula sa kalaliman ng gubat. Napatingin kami ni Elena sa isa't isa, puno ng takot ngunit may halong pag-asa. Sino ang tumatawag sa amin? At ano ang ibig sabihin nito sa aming paglalakbay? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa aming isipan habang nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. Sa kabila ng dilim at panganib, alam namin na ang liwanag ng katotohanan ay naririyan lamang sa dulo ng aming pakikipagsapalaran. Isa itong himala na hindi namin inaasahan, ngunit alam naming hindi namin maiiwasan. Sa gitna ng katahimikan ng gubat, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa amin ni Ella. Ilang araw na rin kaming naglalakbay sa loob ng gubat, sinisikap na makahanap ng daan pauwi. Subalit sa kabila ng pagod at pangungulila, nananatili sa aming isipan ang pag-asa na makakauwi kami sa aming pamilya. Kuya, nararamdaman mo ba ang kakaibang presensya dito? Tanong ni Ella habang palingalinga sa paligid. Tumangulang ako, sinubukang huwag ipakita ang aking pag-aalala. Sa bawat hakbang namin, tila ba may mga matang nagmamasid sa amin, mga matang nagtatago sa dilim ng gubat. Natatakot ka ba? Tanong ko sa kanya, pilit na pinapakalma ang kanyang loob. Hindi ko rin maipaliwanag ang aking nararamdaman, ngunit alam kong hindi kami nag-iisa. Kaunti lang, pero alam kong kaya natin ito, kuya.
Parang may humahatak sa atin papunta sa tamang direksyon. Sagot ni Ella habang mahigpit na hawak ang aking kamay. Kahit sa kanyang murang edad, nararamdaman ko ang tapang na bumabalot sa kanya. Patuloy kaming naglakad, sinusundan ng liwanag ng buwan na naglalago sa makakapal na dahon ng puno. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na protektahan ng aking pinsan, ngunit hindi ko rin mawari kung saan kami patungo. Bigla, narinig namin ang isang tunog, isang bulong na tila ba nagmumula sa hangin. Tulungan niyo kami. Isang malamig na tinig na nagpatigil sa amin sa aming paglalakad. Nagtinginan kami ni Ella, parehong nagulat, ngunit alam naming hindi namin ito dapat balewalain. Kuya, narinig mo ba iyon? Tanong ni Ella, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Tumango ako, sinisikap na maging matatag. Oo, narinig ko. Pero saan kaya ito nanggagaling? Tanong ko habang sinisiyasat ang paligid. Sa kabila ng dilim, may nakita akong isang anino na naglalakad, mabilis at tila ba nag-aanyaya na sundan namin. Huwag tayong magpadalos-dalos, pero tingnan natin kung saan ito patungo. Wika ko kay Ella. Sinundan namin ang anino, ang aming mga puso ay kumakabog sa kaba at pananabik. Habang patuloy kaming naglalakad, nararamdaman ko ang unti-unting pag-init ng aking katawan. Alam kong merong kakaibang nangyayari, ngunit hindi ko maipaliwanag kung ano ito. Si Ella, bagaman tahimik, ay tila baramdam din ang pagbabago sa paligid. Pagdating namin sa isang maliit na clearing, nagulat kami sa aming nakita. Isang matandang babae nakasuot ng lumang damit ang nakatayo sa gitna. Ang kanyang mata ay tila ba puno ng hiwaga at karunungan, at sa kanyang harapan ay isang maliit na altar na may mga bulaklak at kandila. Salamat at nagpunta kayo, wika ng matandang babae. Ang kanyang tinig ay puno ng awa at pagmamahal. Hindi ko alam kung paano kami nakarating dito, ngunit alam kong may dahilan kung bakit kami naririto. Sino po kayo? Tanong ni Ella, puno ng kuryosidad ang kanyang tinig. Ang matandang babae ay ngumiti at sa kanyang bawat galaw ay tila ba may kalmadong enerhiya na bumabalot sa kanya. Isa akong tagapangalaga ng gubat na ito. Matagal ko na kayong hinihintay. Ang inyong pagdating ay isang himala at may layunin kung bakit kayo naririto. Sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng misteryo. Bago ko pa man maitanong kung ano ang ibig niyang sabihin, naramdaman ko ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa altar. Ang liwanag ay unti-unting bumalot sa amin ni Ella. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-asa na bumabalot sa aking puso. Ngunit, sa likod ng liwanag na iyon, isang anino ang tila ba nagmamasid pa rin sa amin. Isang anino na nagdadala ng kaba sa aking kalooban. Kuya, ano ito? Tanong ni Ella, ang kanyang boses ay puno ng takot. Bago ko pa man masagot ang kanyang tanong, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na bumalot sa amin. Ang matandang babae ay ngumiti at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang lihim na hindi ko palubos na nauunawaan. Ang inyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Maraming pagsubok ang naghihintay sa inyo. Ngunit tandaan, hindi kayo nag-iisa. Wika ng matanda bago siya unti-unting naglaho sa likod ng liwanag. Naiwan kami ni Ella sa gitna ng clearing, puno ng tanong at kaba. Alam kong may misteryo sa likod ng aming paglalakbay, ngunit hindi ko pa rin mawari kung ano ang hatid nito sa aming dalawa. Sa gitna ng kadilimang bumabalot sa gubat, naramdaman ko ang isang kakaibang init ng pag-asa. Ngunit sa bawat hakbang namin, alam kong may anino na patuloy na nagmamasid, nag-aabang sa tamang sandali. Ang aming paglalakbay ay tila ba isang pahina sa isang librong puno ng misteryo. Sa likod ng bawat puno at dahon, nararamdaman ko ang presensya ng isang lihim na hindi pa lubos na nabubunyag. Ngunit hindi kami susuko. Kami ni Ella ay magpapatuloy sa kabila ng anumang pagsubok na haharapin. Ngunit sa likod ng aming pag-asa, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa aking isipan.
Ano ang hatid ng anino sa aming paglalakbay? Sa gitna ng tahimik na gubat, ang mga hakbang namin ni Lucas ay tila musika sa aming mga tainga. Ang mga dahon na bumabalot sa paligid ay sumasayaw sa hangin, at ang mga sinag ng araw ay naglalaro sa mga sanga ng puno, tila palaging may sinusubukang iparating na mensahe. Hindi ko maikakailang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin habang papalapit kami sa lumang puno na dati kinukwento lamang ng aming lola. Alam mo, Clara, sabi ni Lucas habang iniwasan ng isang mababang sanga, lagi kong iniisip na baka may itinatago talaga ang punong ito. Hindi ba't sabi ni Lola, dito raw naganap ang himala na nagdala sa kanya at sa kanyang nawawalang kapatid. Napatigil ako at tiningnan ng puno. Matayog ito, may kalumaan ngunit puno ng buhay. Ang mga ugat nito'y tila nag-uugat pa sa mga kwento ng nakaraan. Sa isang bahagi ng puno, may nakaukit na simbolo na noon pa man ay misteryo na sa amin. Parang isang piraso ng puzzle na hindi namin mahanap-hanap ang tamang bahagi. Lucas, naalala mo yung kwento ni Lola tungkol sa alitaptap na nagliwanag sa gubat na ito? Tanong ko habang pinag-aaralan ng simbolo. Sabi niya, yun daw ang nagligtas sa kanila. Tumango si Lucas. Oo, at sabi niya rin, dito sa ilalim ng puno na ito, may lihim na daanan. Hindi ko ma-imagine kung paano niya iyon nasabi, pero parang nararamdaman ko ngayon na totoo iyon. Napansin ko ang kakaibang kislap sa mata ni Lucas. May halo itong pag-asam at determinasyon. Gusto mo bang hanapin? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ngumiti siya ng malawak. Oo naman, Clara. Parang ito na ang tamang oras. Nagpatuloy kaming maglakad palapit sa puno. At habang mas lumalapit kami, mas nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya. Parang may bumubulong sa amin mula sa kalaliman ng lupa. Sinimulan ni Lucas na tanggalin ang mga tuyong dahon sa paligid ng puno, habang ako naman ay naghanap ng kakaibang marka sa paligid. Hindi nagtagal, natagpuan namin ang isang maliit na ukit sa lupa, tila isang pinto. Hindi kami makapaniwala sa nakita. Ito na ba yon? Bulong ko kay Lucas habang pareho kaming nakatitig sa tila pintuang ukit sa lupa. Dahan-dahan niyang inalis ang mga natirang dahon at lupa at doon namin natuklasan ang isang kahoy na pinto. Ito'y may kalumaan, ngunit mukhang matibay pa rin. May hawakan ito na bakal na tila isang sinaunang disenyo. Nagkatinginan kami ni Lucas, parehong alam ang susunod na gagawin. Handa ka na ba? Tanong niya habang nakahawak sa bakal na hawakan. Tumango ako, kahit ang puso ko'y kumakabog sa kaba. Oo, Lucas, parang kailangan natin itong gawin. Unti-unti niyang binuksan ang pinto at bumungad sa amin ang madilim na lagusan. Ang malamig na hangin mula sa loob ay nagbigay sa akin ng kilabot, ngunit hindi kami umatras. Sa halip, nagpatuloy kami, dala ang pag-asang matuklasan ang lihim ng puno. Ang bawat hakbang namin sa loob ng lagusan ay tila isang misteryong unti-unting nabubunyag. Habang papalalim kami, napansin namin ang mga alitaptap na nagsimulang magliwanag sa paligid. Ang kanilang mga ilaw ay nagsisilbing gabay sa amin habang ang mga dingding ng lagusan ay nagkukwento ng mga sinaunang ukit at simbolo. Ang mga ito'y tila mga sagradong mensahe mula sa nakaraan. Nakita mo ba ito, Clara? Tanong ni Lucas habang tinuturo ang isang ukit na kahawig ng simbolo sa puno. Parang ito yung hinahanap natin. Ngunit bago ko pa masagot si Lucas, isang kakaibang tunog ang narinig namin mula sa dulo ng lagusan. Isang pagaspas ng hangin kasabay ng mga alitaptap na biglang nagliwanag ng mas maliwanag. Tumigil kami, parehong kinakabahan, ngunit puno ng pananabik. Sa dulo ng lagusan, isang silweta ang nagsimulang lumitaw. Hindi ko maipaliwanag, ngunit ang pakiramdam ko'y ito, na ang simula ng paglalakbay na matagal na naming inaasam. Lucas, ano yon? Tanong ko habang dahan-dahan naming nilalapitan ang silweta.
Ngunit bago pa kami makalapit, biglang naglaho ang lahat ng ilaw at ang paligid ay binalot ng dilim. Ang tanging naririnig namin ay ang aming mga kaba, ang mga hakbang, at ang bumubulong na hangin na tila nagsasabing, ang inyong paglalakbay ay magsisimula pa lamang. Sa gitna ng dilim, natagpuan namin ang aming mga sarili, hindi lang sa pisikal na gubat, kundi sa isang bagong yugto ng aming buhay. Ano nga ba ang nasa dulo ng lagusan? Ano ang lihim na nagkukubli sa ilalim ng puno? Ang mga tanong na ito'y tila mga bituin sa gabi, nag-aanyaya sa amin na magpatuloy, kahit sa gitna ng misteryo at hiwaga. Hindi ko akalain na ang paglalakbay na ito sa gubat ay hahantong sa isang bagay na higit pa sa aming inaasahan. Magmula nang kami ay nawala sa gitna ng kagubatan, ang pagkakaibigan namin ni Ella ay lalong tumibay. Nakakapanibago dahil sa simula pa lang ng bakasyon na ito, halos hindi kami magkasundo. Parang palaging may tensyon sa pagitan namin. Siya ang tipo ng tao na palaging may plano, samantalang ako naman ay mas gustong magpakasaya sa kasalukuyan. Kaya't nang minsang nagkainitan kami sa kakahanap ng tamang daan palabas, bigla na lang kaming natahimik nang may narinig kaming kakaibang tunog. May narinig ka ba? Tanong ni Ella habang ang kanyang mga mata ay nag-aalangan, tila sinusubukan pa ring timplahin ang tunog na umalingaw-ngaw sa paligid. Tumango ako, ngunit sa halip na takot, isang kasiyahan ang dumaloy sa akin. Sa kabila ng aming sitwasyon, parang may kung anong nagsabi sa akin na ang tunog na iyon ay may mahalagang kahulugan. Parang musika, sagot ko, kahit pa alam kong wala namang tao sa lugar na ito maliban sa amin. Nagpatuloy kami sa paglalakad, sinusundan ng tunog na parang alingawngaw ng isang lumang piano na tumutugtog ng maamong melodiya. Ang bawat hakbang ay tila pinapatnubayan ng isang hindi nakikitang kamay, lalo lamang kaming naging determinado na matagpuan ang pinagmulan nito. Sa loob ng gubat, napansin ko ang pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay tila nagiging mas makakapal, ang mga dahon ay mas makulay, at ang hangin ay mas sariwa. Sa wakas, narating namin ang isang maliit na clearing at doon namin nakita ang isang lumang bahay na tila iniwan na ng mahabang panahon. Ang tunog ng piano ay nagmumula sa loob. Kahit pa may kaunting kaba, hindi namin napigilan ang aming mga paa na lumapit sa pintuan. Sino kaya ang tumutugtog? Tanong ni Ella habang dahan-dahang binubuksan ng pinto. Sa loob, ang bahay ay puno ng alikabok at mga lumang kagamitan. Ang piano ay nasa gitna ng silid na tila ang tanging bagay na ginagalaw. Ngunit wala kaming nakitang tao. Parang multo, bulong ni Ella, ngunit may nangiti sa kanyang labi. Napansin ko ang isang lumang litrato sa ibabaw ng piano. Isang larawan ng dalawang bata, magpinsang tila naglalaro sa harap ng parehong piano. Napansin ko ang pagkakahawig ng isa sa kanila kay Ella at bigla akong nakaramdam ng kakaibang koneksyon. Parang ikaw, Ella, sabi ko, sabay turo sa litrato. Tumango siya. Ito ang lola ko, sagot niya habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat detalye ng silid. Sinasabi niya sa akin noon na may mga kwento ang piano na ito, na may mga himalang nangyayari sa paligid nito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang lahat ng ito ay tila isang panaginip, isang kwento na hindi namin inaasahan, ngunit narito kami, bahagi nito. Tumayo kami sa tabi ng piano at naramdaman namin ang malamig na hangin na tila yumakap sa amin. Bigla, ang tunog ng piano ay huminto at ang katahimikan ay bumulong ng misteryo. Ella, tingnan mo ito, sabi ko habang pinupulot ang isang lumang diary na nakatago sa ilalim ng piano. Binuksan namin ito at sa unang pahina ay may nakasulat na mga salitang tila naglalaman ng lihim na mensahe. Ang tunay na himala ay nagmumula sa pagkakaibigan at pamilya. Naramdaman ko ang init ng kamay ni Ella sa aking balikat. Siguro ito ang dahilan kung bakit tayo narito, sabi niya. Para matutunan na ang pamilya ay hindi lamang sa dugo,
kundi sa pagkakaibigan. Ngunit bago pa namin maipagpatuloy ang pag-e-explore sa bahay, bigla naming narinig ang isang malakas na tunog mula sa labas. Isa itong sigaw na tila nagmumula sa isang taong nangangailangan ng tulong. Nagkatinginan kami ni Ella at sa aming mga mata ay may parehong tanong. May iba pa bang naligaw sa gubat na ito? Dali-dali kaming lumabas ng bahay, ang aming mga puso ay puno ng kaba at pag-asa. Ang tunog ng sigaw ay patuloy na umaalingaw-ngaw at sa bawat hakbang namin ay ang pag-asang makakatulong kami. Ngunit sa aming paglapit sa pinagmulan ng tunog, bigla kaming napahinto. Sa harap namin ay isang matandang lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagod. "Mag-ingat kayo," sigaw niya. May kung anong kakaiba sa gubat na ito, isang lihim na hindi dapat matuklasan. Nagkatinginan kami ni Ella at sa aming mga puso ay may bahid ng pag-aalinlangan. Ano nga kaya ang lihim na tinutukoy ng matanda? Sa gitna ng aming paglalakbay, isang bagong misteryo ang nagbukas, isang misteryo na maaaring magbigay liwanag sa himala ng aming pagkakaibigan. Ngunit paano namin ito matutuklasan? Sa wakas, nakarating kami sa kinaroroonan ng malaking puno na dati lamang namin napapanood sa mga dokumentaryo tungkol sa gubat. Ang puno ay tila isang bantayog, nakatayo sa gitna ng kagubatan na parang isang matandang saksi sa mga kwento at paglalakbay ng mga taong nagdaan. Ang kanyang mga ugat ay kumakalat sa lupa, humahawak sa mga lihim ng kagubatan na tila walang hanggan. "Lara, tingnan mo ito," bulong ni Marco habang tinuturo ang isang ukit sa puno. Sa una, akala ko'y simpleng kalikasan lamang ito, ngunit nang tingnan kong mabuti, napansin ko ang hugis ng isang bituin. Pamilyar ito sa akin, parang nakita ko na ito dati. Ngunit saan? "Marco, may nararamdaman akong kakaiba dito. Parang may sinasabi sa atin ang lugar na ito," sabi ko, habang ang hangin ay tila bumibigat at may kakaibang lamig na bumalot sa paligid. Nagsimula kaming maghukay sa paligid ng puno. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may nagtutulak sa amin na gawin ito. Sa ilalim ng makapal na dahon at lupa, natagpuan namin ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Ang kahon ay may parehong ukit ng bituin at sa loob nito ay may kakaibang bagay na hindi namin inaasahang makikita. "Isang lumang journal?" tanong ni Marco, halatang naguguluhan habang binubuksan ang kahon. Ang journal ay tila pagmamay-ari ng isang taong matagal nang nakalipas, ngunit ang mga pahina ay nanatiling buo at mababasa. Habang binubuklat namin ang journal, nagulat kami sa mga nakasulat na kwento. Kwento ito ng isang pamilya na nagkaroon ng hindi maiwasang trahedya, ngunit sa kabila ng lahat, isang himala ang naglapit muli sa kanila. Ang mga detalye ay tila pamilyar at unti-unti naming napagtanto na ang mga pangalan at pangyayari ay tumutugma sa aming sariling pamilya. "Hindi ito maaaring totoo," bulong ko habang ang puso ko'y nag-uumapaw sa emosyon. Ang kwento ay tila naglalarawan sa mga nawawala naming kamag-anak na matagal nang hinahanap ng aming pamilya. Isang kasaysayan na inakala naming naglaho na sa pagkakalimot. "Lara, tingnan mo ito," sabi ni Marco. Itinuro ang huling pahina ng journal. Isang mapa, isang mapa na tila nagpapakita ng daan patungo sa isang lugar na hindi namin alam kung saan, ngunit nagbigay sa amin ng pag-asa. Sa likod ng mapa ay may nakasulat na mensahe. Sa paglalakbay na ito, ang mga puso ng magpinsang magkakapit ay ang susi. Sa kabila ng misteryo, ang pag-ibig at tiwala ang magiging gabay. Hindi kami makapaniwala sa aming natuklasan. Sa gitna ng takot at kaba, naramdaman namin ang kakaibang pag-asa. Ngunit kasabay nito, ang palaisipan kung paano namin isasaayos ang lahat ng ito sa aming mga magulang at sa aming pamilya. Paano namin ipapaliwanag na sa gitna ng gubat, sa ilalim ng isang puno,
natagpuan namin ang nawawalang bahagi ng aming kasaysayan. Marco, kailangan nating malaman ang buong kwento. Kailangan nating tahakin ang daang ito, sabi ko puno ng determinasyon. Alam naming hindi magiging madali ang susunod na hakbang, ngunit ito ang tanging paraan para sa aming pamilya. Habang kami pauwi, dala ang journal at ang mapa. Napansin namin na unti-unting nagbabago ang paligid. Ang hangin ay tila nagiging mas mabigat, ang mga anino sa paligid ay tila gumagalaw. Biglang bumuhos ang ulan, malakas at tila walang katapusan. Ang daan na dati malinaw ay biglang naglaho at kami natagpuan sa gitna ng gubat, naliligaw. Lara, anong gagawin natin? Tanong ni Marco, ang tinig niya ay puno ng takot. Sa kabila ng dilim at ulan, isang liwanag ang biglang lumitaw sa aming harapan. Isang tao o isang nilalang, hindi namin matukoy. Ngunit alam namin na ito'y may dala ng mensahe. Kayo ang napili, wika ng nilalang, habang unti-unting lumilinaw ang kanyang anyo. Ang inyong paglalakbay ay simula lamang ng mas malaking kwento. Ngunit tandaan, sa gitna ng lahat ng ito, ang inyong puso ang magiging gabay. Sa isang iglap, ang nilalang ay naglaho. Iniwan kami sa gitna ng ulan at gubat. Ngunit ang kanyang mga salita ay nanatili, nagbibigay sa amin ng pag-asa sa kabila ng misteryo. Sa kabila ng aming takot, naramdaman namin ang bagong pag-asa. Ang gubat, na dati puno ng hiwaga, ay naging simbolo ng aming paglalakbay. Isang paglalakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa aming pamilya at sa aming sarili. Habang kami naglalakad, dala ang journal at mapa, alam kong ito'y simula pa lamang ng mas malaking kwento. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa amin, ano nga ba ang susunod na mangyayari? Sa gitna ng gubat na tila walang katapusan ang pag-iral, kami ng pinsan kong si Elena ay patuloy na naglalakbay. Ang pagsisikap naming matuklasan ang lihim na bumabalot sa lugar na ito ay hindi nagwawagi ng lubos. Subalit sa mga tahimik na sandali ng aming paglalakbay, natutunan kong higit na kilalanin ang aking pinsan. Ang kanyang mga pangarap, takot at ang hindi matatawarang tapang na taglay niya. Hindi ko inaasahan na ang gubat na ito na sa unay tila kaaway ay magiging daan upang mas mapalapit kami sa isa't isa. Sa kabila ng mga panganib na aming hinarap, ang mga ahas na biglang sumusulpot sa aming daraanan, ang mga tunog na parang nagmumula sa engkanto, ay nagawa naming manatiling magkasama. Ang bawat hakbang ay tila pagsubok, ngunit hindi kami bumitiw sa pag-asa. Isang umaga, habang kami naglalakad sa makalumang daan, napansin ko ang kakaibang kilas ng mga dahon sa aming paligid. Ang kanilang paggalaw ay tila may sinasabi, isang mensahe na hindi ko mawari. Hinawakan ko ang kamay ni Elena at sa isang kisap mata, biglang lumitaw ang isang makalumang libro sa gitna ng mga puno, parang sinadyang iwan roon upang matuklasan namin. Elena, tingnan mo ito, ang sabi ko habang dahan-dahang binubuksan ang libro. Nararamdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ang bawat pahina ay puno ng mga simbolo at larawan ng mga sinaunang puno, hayop at mga nilalang na hindi ko alam na maaaring umiral. Ang mga ito'y tila naglalaman ng lihim na kailangan naming tuklasin upang makalabas sa gubat na ito. Habang binabasa namin ang libro, natuklasan naming ang mga nilalaman nito ay tila nagkukwento ng isang lumang alamat tungkol sa dalawang magpinsan na nawala sa kagubatan, gaya ng aming sitwasyon. Ang mga kwento ay nagsasaad ng isang himala na naganap sa kanilang paglalakbay, isang himala na naglapit sa kanila at nagligtas mula sa panganib. Habang binabasa namin ang bawat pahina, nararamdaman ko ang pag-asa na unti-unting bumabalot sa akin. Siguro, ito na ang pagkakataon namin upang makalabas sa gubat na ito. Subalit, sa dulo ng libro, may isang pahina na naglalaman ng kakaibang mensahe. Ang himala ay nasa inyong mga puso, ngunit hindi lahat ay makakaligtas.
ang pag-asa ay isang panaginip na kailangang gisingin. Napatingin ako kay Elena. Sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong pag-aalala at determinasyon. Alam kong hindi kami susuko, ngunit ang mensahe ay nag-iwan ng tanong sa aking isip. Ano ang ibig sabihin ng hindi lahat ay makakaligtas? Sino ang maaaring hindi makaligtas sa amin? Ang paglalakbay ba namin ay may kapalit na hindi namin inaasahan? Habang patuloy kaming naglalakad, biglang nagbago ang hangin. Ang mga dahon ay nagkaroon ng kakaibang sigla at ang mga tunog ng gubat ay tila nagbago. Parang may gustong ipahiwatig. Nagulat kami nang makakita ng isang malaking puno na may ukit ng dalawang mukha. Mukha ng dalawang kabataan, may pagkakahawig sa amin. Elena, tingnan mo ito, para bang tayo? Ang sabi ko habang tinititigan ang ukit. Ang detalye nito ay kamangha-mangha, tila ginawa ng isang alagad ng sining. Ngunit sa ilalim ng mga mukha, may nakasulat na mensahe. Ang pag-asa ay nasa inyong mga kamay, ngunit ang pagkakaibigan ay susi sa inyong kaligtasan. Napaisip ako sa mensahe, ano ang ibig sabihin nito? Sa aming paglalakbay, natutunan kong ang kahalagahan ng pagkakaibigan, ngunit may mas malalim na mensahe ba itong nais iparating? Biglang naramdaman ko ang lamig ng hangin na tila bumabalot sa akin, at sa isang kisap mata, nawala si Elena sa aking tabi. Elena! Ang sigaw ko habang lumilinga sa paligid. Ang takot ay mabilis na bumalot sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang gubat na ito ay tila nagkaroon ng sariling buhay at ang pag-asa na kanina'y nasa aking dibdib ay unti-unting napalitan ng pagkabahala. Sa gitna ng aking pagkataranta, narinig ko ang isang tinig na puno ng pag-asa, ngunit may banta ng panganib. Ang himala ay nasa inyong mga puso, ngunit hindi lahat ay makakaligtas. Piliin mo kung sino ang dapat manatili. Napahinto ako, hindi makagalaw sa aking kinatatayuan. Ang twist na ito ay hindi ko inaasahan. Ang gubat na ito ay hindi lamang isang lugar ng misteryo, kundi isang pagsubok sa aming pagkakaibigan. Sa huli, ang bawat hakbang ay isang desisyong may kapalit na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngayon, kailangan kong masagot ang tanong, sino ang dapat makaligtas?